si Senador Mig Zubiri ng Bukidnon, Senador Loren Legarda ng Antique, yan ang mga probinsya nila na nakilala at nagpakilalang member ng oposisyon under Senate Minority Leader Tito Soto. Kasama dyan si Ontiveros at Ping Lacson. Pero doon sa kailang performance at ginawa noong nakaraang debate tungkol sa impeachment, ay may tuturing ko kung sa itlog malasado ang pagkakaluto. Hindi naman siya bugok, hindi naman balot, hindi naman penoy, pero kung sa itlog talaga, malasadong malasado ang kanilang pagiging oposisyon. Alam niyo kung bakit? Ang linaw naman na yung ruling ng Supreme Court hindi pa final. Pero itong dalawang senador na ito, Legarda at Zubiri, ay bumoto pa ng yes. I-archive yung kaso ni Sara Duterte, impeachment. Samantalang yung motion for table ng kanilang leader na si Tito Soto as minority leader, dapat sinuportahan nila yon kung lehitimo talaga silang oposisyon. Kasi yung motion to table, mas safe yun. Kasi nasa table lang. Ibig sabihin, huwag galawin. Huwag muna natin pag-usapan yan. Kasi hindi pa naman final ang ruling ng Supreme Court. Yung archive kasi, ibig sabihin, tinago na ninyo, naka-archive na nga. Mahirap kuhayan, mahirap kuhanin. So, kung nagpakilala kayong member ng oposisyon, dapat ang oposisyon nagkakasundo, nagkakaisa sa kanilang paninindigan. Kung anong gusto ng majority leader o ng minority leader, dapat suportahan yon. Kasi member ka ng oposisyon o grupo. Pero hayagan na kinontra, kung hindi man kinontra, pero hayagan na hindi sinuportahan. Sa halip ang sinuportahan ay yung galaw ng majority na muntik na nga i-dismissal. Pero umabot nga lang sa archive. So ano yun? Anong klaseng prinsipyo yun ng mga senador na ito? So dahil dyan, sila ba ay ating pagkakatiwalaan bilang minority kasama ni Tito Soto? Sila ba sa ngayon ay pwede pang pagkatiwalaan ni Soto, ni Ontiveros at Ping Lacson? Mabuti pa si Ping Lacson, hindi siya nga bumoto pero nag-abstain siya dahil ang kanyang paniniwala, hindi pa naman tapos, hindi pa naman final, hintayin na lang natin ang final ruling ng Korte Suprema. Ganon ang nangyari. Okay? Kaya kung nasisira ang Senado dahil sa supermajority, mayroong dalawang oposisyon na member ng oposisyon ang sumama diyan sa kanyang klaseng galaw. Anong mangyayari sa oposisyon kung ganon? Nasaan ang kredibilidad? Nasaan ang paninindigan? Parang wala. Kaya nga ulitin ko, ang aking description, pasintabi na, kung sa itlog, malasado ang pagkakaluto sa dalawang ito. Kung lehitimo bang oposisyon na kasama ng minority sa Senado. Ano inyong masasabi dyan? Any comment, reaction? Malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan, turuan, sisihan, palusutan, yan na ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Mga Senado, Kongreso, pati na rin siguro sa Executive Department. Wala, hindi ako nagkulang. Marami na akong sinabi at apila, panawagan, constructive na opinion tungkol sa kung ano ang maganda sa bayan, ano ang dapat gawin ng ating Pangulo. Hindi naman nakinig ang Pangulo. Mas pinakinggan ng Pangulo yung mga nakapaligid sa kanya. Kung anong agenda hindi natin alam. Yan ang pinakamahirap. Pag ang isang presidente ay kayang diktahan, nadidiktahan o nakokontrol ng mga nakapaligid sa kanya, kung sino man yan, delikado po yan. Ayaw ng Pangulong makipag-away, ayaw ng Pangulong makipagkomportasyon kung ano man. Laging parinig lang, laging warning lang.
Pero ayaw niya naman tukuyin kung sino yung pasaway sa gobyerno. Ayaw niya tukuyin yung posibleng korap sa gobyerno. Ayaw niya tukuyin yung mga posibleng umaabuso. Kaya nasisira ang tiwala ng bayan. Napakahirap na sitwasyon. Ngayon, mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, huwag kayong magagalit sa akin. Dahil ako'y may paninindigan, real talk lang po. Wala akong interest na kahit ano. Walang pwedeng magdikta at magturo sa akin kung anong dapat kong gawin. Aking analysis at opinion sa nangyayari, nagkakanya-kanya na sila. Paano tayo mamamayang Pilipino? Saan tayo aasa? Saan tayo kakapit? Alam nyo, sa mga susunod na araw, hindi ko kayo bibiglain. Pero marami pa akong i-expose, marami pa akong sasabihin para sa inyong kaalaman, para hindi po nyo ako paghanapan kapag ka nangyari yung hindi natin inaasahan. Kasi ako hanggat maaari bilang traditional media sa ilang dekada na at political blogger, meron po kasi ako laging obligasyon at meron din akong paninindigan. Obligasyon kong sabihin sa inyo, itapik ko kung ano ang nangyayari. At obligasyon ko rin sabihin, ito ang pinaninindigan ko. Kaya hindi ako pwedeng pakialaman at diktahan ng kahit sino. Lalo na kung ang interest nila ay pang sarili. Hindi kami magkakasundo. Pero meron pong something, merong malalim, may mga dahilan. Kung yung magugrita, yung aking mga ibang mga video, kung minsan natudulas na ako. Pero sa susunod na araw, marami tayong sasabihin na totoo na nangyayari. Kaya hindi makagalaw ang Pangulo. Kaya tinitimbang-timbang na lang ng Pangulo. Dahil nga ho, siya ay inaabuso ng mga nakapaligid sa kanya. Darating din ang araw, papangalanan natin kung sino po yung umaabuso sa kanya. Kaya hindi niya magawa ang dapat niyang gawin para sa mamamayang Pilipino. Kumbaga, hostage na siya ng maduming politika. Hostage na ang ating Pangulo ng makasariling politika. Hostage na siya ng mga grupo na nagbabanggaan sa gobyerno dahil sa kanilang mga interes. Ayan, patikim lang yan. Ang mga detalye niya sa mga susunod na ating topic. Kaya huwag kayong mawawala. Manatili kayo sa aking mga channel dito sa Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Ang mga inside story, outside, inside sa gobyerno, dahan-dahan nating tatalakayin ito. Kasi 3 taon na lang ang term ng ating Pangulo ang natitirang kanyang panahon, pero kabaitan pa rin ang umiiral sa kanya. Hindi sa lahat ng oras dapat mabait. Hindi sa lahat ng oras ay palaging ganito. Kailangan may pagbabago, dapat may baguhin. Kung hindi, walang sisihan sa bandang uli. Lalabas ang katotohanan. Mag-abang lang kayo.